Etong ulalong si John Vic Remulla, tayo pa tatakutin. Yun lang. Sa halip na imbestigahan yung mga may anomalya. Paiimbestigahan daw niya yung mga sumisigaw na Marcos resign. Bakit? Anong krimen? That's close to inciting to sedition, so investigate namin sila. Yung mga ganyang klaseng salita has no place in a civil society. We will go for truth, accountability, and justice, and we go through the due process kung sino man kailangan makatulad dito. Ginoong Remulla, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Imbestigahan mo ko. Sige, go! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sige, yan, nakarecord yan. Sige. Yan ay kasama sa freedom of speech. Bakit yun pang tatakutin mo? Yung mga nagpaprotesta, imbestigahan mo. Yung mga nagnanakaw. Di ba? Unang-una, yan mo pinakikitang walang kwenta, walang mangyayari rito. Pinaglololo ka lang tayo. Huwag na kayong umasa dyan sa ICI. Huwag na kayong umasa dyan sa BRC, sa Blue Ribbon Committee. At yun na mga kabayan, ano po masasabi niyo po sa mga balitang pumapasok po ngayon? Una na po dyan, eto nga pong tinabagay si Ramon Ang, lumulutang na ipapalit daw po kay Pangulong Bongbong Marcos kapag nagkaroon ng government reset ang militar. At isa pa mga kabayan, ito pong si Montulfo, tinabagay bumabaliktad na po. Mukhang hindi na rin po kasama sa payroll. Tinira niya po si Bongbong Marcos at tinawag ng lame duck. At pinakahuli mga kabayan, ito po yung matinding hamon ni Attorney Topacio dito nga po kay John Vic Remulla. At kung bago ka pa nga lang sa akin channel mga kabayan, huwag mo nga pong kalimutang i-hit and like at subscribe button. Yun lang po na mga kabayan. Unahin na po natin ito pong tinabagay ipapalit, lumulutang na ipapalit po kay Pangulong Bongbong Marcos. Kumaga hindi po nila susundin yung hierarchy na dapat pag natanggal si Bongbong Marcos, ang ipapalit si BP Day. Ayaw daw po nila. Ang ipapalit daw po si Ramon Ang. Ito po mga kabayan, panoorin po natin ito. Si Ramon Ang na posible pumalit umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay kung matutuloy ang government reset na sinusulong umano ng militar. Live mula sa Parañaque, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, saan ba nagsimula ang balibalitang government reset at anong reaksyon dito ng AFP? Gigi, naging matipid yung sagot ng AFP sa issue ito. Ang sabi lang sa atin ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cesar Trinidad ay hindi napapatulan ang walang basihang impormasyon. At noon pa man, Gigi, makailang ulit ng sinabi ng liderato ng AFP na mananatili silang tapat sa saligang batas. Ang negosyante namang si Ramon Ang, diretsa ang sinabi na hindi siya papasok sa politika. Mas makakatulong daw siya kung mananatili sa business sector para suportahan ang gobyerno at mga komunidad. Batid daw niyang maraming problema ang bansa kaya naiintindihan niya na naghahanap ng mabilis na solusyon ang taong bayan. Pero ang solusyon daw ay hindi dapat nakadepende sa iisang tao lamang. Kailangan daw iisa yung magiging direksyon ng gobyerno, ng pribadong sektor at ng publiko. Gigi. At Brian, pakipaliwanag ang konsepto ng government reset. Gigi, yung government reset, hindi yan tradisyonal na kudeta. Sa government reset, pababagsakin yung ehekutibo at legislatibo at bubuo ng isang caretaker government na pamumunuan naman ng isang consensus president. Ang caretaker government ang mamumuno hanggang sa susunod na eleksyon. Sabi sa mga kumakalat na balita online, niyunin daw niyan na maibalik ang kaalisan sa bansa at yung tiwala ng mga investor. Kung ang retiradong general naman at ngayon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong yung tatanungin, suportado raw niya si Ramon Ang. Yun nga lang, mukhang spekulasyon lang daw itong umuugong na government reset. Pakinggan natin ang sinabi ni Mayor Magalong. Mr. Ramon Ang is a well-established, di po ko mag-aalangan. Malaki ho ang kumpiyansa ng tao sa kanya considering his background. Pero ulitin ko, siguro mga yan, speculations lang ho yan. At sa ngayon, wala akong nakikitang paraan o kaya nakikitang aksyon ngayon na magkakaroon ho ng successful na destabilization.
Digi para naman kaya Davao City First District Representative Paulo Duterte, nakakaalarma yung pagkakaroon ng isang caretaker president. Napagdid daw yan sa saligang batas. Kung mangyari man daw yan, ay para raw tayong banana republic na pamumunuan lang kung sino man yung magiging highest bidder. Jiggy. Brian, ano naman ang pahayag ng ilang mga business groups? Yun nga, no, mga bayan, napakatindi po nun, no? Ang ilalagay po, si Ramon ang bilang kapalit ng Pangulo. Sa tingin niyo po, mga bayan, ano pong masasabi niyo po dyan? Na kung saan, tinabagay ang gobyernong ito, babaliwalain na po yung konstitusyon, yung saligang batas. At sa pamamagitan ng mga militar, uupo daw po. Ito pong si Ramon ang, na kung saan, suportado naman po ni Mayor Magalong. Pero, mariing tinututulan naman ni Kong Pulong Duterte. Di po ba mga bayan? Bakit po ba kasi maingay? Ba't po ba maingay yung usapin na kailangan bumaba? Di ba? Ang presidente, paano mga bayan? Ito po, no. Paano po mga bayan? Ayan na po. Ang tingin na po ng mismong kaalyado ni Bongbong Marcos, ito pong si Bongbong Marcos ay isa na pong lame duck. Ito po mga bayan, tanggalin ko yung camera ko para mabasa po ninyo. Ayan, no? Mon Tulfo, hindi na mapigilang banatan si Marcos the Jr. Si the Jr. ay isang, ano tawag dito? May tawag na po siya, lame duck na po Matapos ang revelasyon ni Amy at ni Saldico at ng kanyang kapatid na si Amy. Yan ang mga bayan. Lame duck na daw po, ang ating Pangulo. Ayan, no? Ito po ayon kay kay Mr. Montulfo, mga bayan. Ano po masasabi niyo po dito? Grabe, no? Mismong kaalyado ng Pangulo. Mismong kaalyado na yan ni Pangulo. Amuyong po niya, masugid na amuyong po niya yan Si Montulfo, kahit si Montulfo, mga kabayan, wala na pong kumpiyansa dito sa kanyang, sa kanyang amo. Ikaw ba naman, mawalan ng 50 million dun sa bolt ng PCO O, di wala na pambayad sa mga vlogger. Mukhang vlogger na rin po ito sa Montulfo Mukhang hindi na po nakakasama sa payroll. Kaya, kumaagat na rin po sa kanilang amo. Speaking of amo, mga kabayan, eto po, mga kabayan. Eto pong si Atty. Topacio, mga kabayan. Hinamon po yung amo ng mga kapulisan, mga kabayan. Sino po ba yung amo ng mga kapulisan? Walang iba kundi si John Vic Remulla, mga kabayan. Mantakin mo, mga kabayan, yung mga nagsabi daw po ng Marcos resign noon, doon sa nangyaring hearing, nangyaring rally, ipapakulong. Dahil, daw po, inciting to sedition daw po yun. Mantakin mo, ang dami pong pangulong dumaan, Lahat po ng mga pangulo, may mga nagrarally at sumisigaw ng resign. Ninoy resign, Gloria resign, Erap resign, Duterte resign, pero wala po ni isang kinasuhan at kinulong. Ito lang pong gobyernong ito, ang tila bagay magpapakulong at walang habas na nananakot sa sino mang magsasabi ng Marcos resign. Tila bagay parang nasa Marshall na tayo pag ganyan. O ito po, pakinggan po natin ang matinding hamon po ni Atty. Topacio dito po kay John Vic Remulla. Anyway, at isang matagumpay na pagbati sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dahil sa mahusay at maayos, mapayapang pagdaraos ng ating prayer rally sa Quirino Grandstand. Muli po ipinakita natin sa sambayang Pilipino at sa buong mundo na tayo ay may paninindigan, hindi tayo tumahimik, ating inalabas ang ating saloobin, inayag natin. Tayo ay nikiisa sa damdamin ng karamihan ng Pilipino laban sa mga anomalya. Ngunit ito ay nagawa sa mapayapa at maayos na paraan. At kita nyo naman, nung umalis tayo, katulad ng Enero,
Mas malinis pa kesa dati. Pati yung mga natagpuan natin, nakalat Daming doon, nung nagulat. dumating tayo, kinuha na rin po namin. Nakakahiya naman doon sa mga naglagay na hindi kapatid. Kasi di ba, pumasok tayo 15. Opo. Nag-set up. O, di ba, may mga kalat doon. Hindi Yes. naman natin kalat yun. Nung umalis tayo, kinuha na rin natin. Tinodo na. Yeah. Tinodo na. Kaya ang linis at maayos at mapayapa. Yan ang kagandahan na magaling na organizer. Mm. Yan. Kaya salamat po. At May salamat. pagkakaisa. Opo. At hindi lang po yan, lahat po ay maayos. Kahit po hindi ka panalig, attorney, nakakatuwa. Ah, yes. Tinatawag tayong kapatid kahit hindi pa sila Oo. kasama. Nakakatuwa na lang. At salamat po sa maayos na parking. Lahat po ay pinapasalamatan natin. At nagpapasalamat din ang karamihan ng mga Pilipino Opo. na sa lahat ng institusyon tayo ang nanindigan ng maramihan. Di ba? Opo. Yung malakihang pagkilos kumbaga. Opo. Wala eh. Lahat eh hindi naman sa pag-aano sa ibang grupo Opo. na ibang mga Di religious pangungumpahan. institutions Oo, ay hindi naman. wala eh. Ayaw nilang manindigan. Pinili nilang manahimik. Kaya mission accomplished tayo Opo. dito sa ating isinagawang ito sapagkat naipahayag natin ang ating puot at pagkamunghi sa nangyayaring corruption, lumabas ang dapat ilabas. Yan. At nagkaroon ng issue. Ayun. Yung issue ay hindi namamatay at hindi mamamatay habang hindi nalulunasan. Yun na. Kaya lamang, dito mo makikita kung papaanong walang mangyayari dito sa moro-moro ng pamahalaang ito. Kita nyo ha? Sa halip na imbestigahan yung mga may anomalya, etong ulalong si John Vic Remulla, tayo pa tatakutin. Yun lang. Oh, paiimbestigahan daw niya yung mga sumisigaw na Marcos resign. Bakit? Anong krimen? Yan ay kasama sa freedom of speech, yung Marcos resign. Diba? Bakit yun pang tatakutin mo? Yung mga nagpaprotesta, imbestigahan mo yung mga nagnanakaw. O, di ba? O, unang-una, yan mo pinakikitang walang kwenta, walang mangyayari dito. Pinaglololo ka lang tayo. Huwag na kayong umasa dyan sa ICI. Huwag na kayong umasa dyan sa BRC, sa Blue Ribbon Committee. O, Ginoong Remulla, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Imbestigahan mo ko. Sige, go! Oh, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sige, oh, yan, nakarecord yan. Oh, sige. Wala, Tony. Grabe, no? Talagang inahamon na po eh. Dati po, ang talagang pinakakalaban nito ni Atty. Topacio, si Mr. Dan Fernandez, si Atty. Google, mga kabayan. Ngayon po, mukhang nakahanap na naman po ng kalaban itong si Atty. Topacio sa pangalan po ni John Vic Remulla. Mantakin mo naman kasi talaga ng mga kabayan. No? Mula noon, kahit sinong presidente may nananawagan ng resignation nila, wala kang narinig na ni isa doon, kakasuhan. Dito lang sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit? Takot na ba sila, mga kabayan? Takot na ba ang administrasyon, ang palasyo? Na kahit yung Marcos resign, na panawagan, kailangan po nila ipakulong? Grabe. Diktatorya ang ginagawa. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mga kabayan, yung mga namiminuno ngayon, yung mga alipores ni Junior, akala po nila, dahil sila po ay nasa pwesto, akala nila sila na po ang batas. Ang kukupal, mga kabayan. Ang kupal na itong dalawang magkapatid na to eh. Si Bendalo, si Boying Remulla, at itong si kapatid ng si John Vic Remulla. Talagang magkapatid, talagang ulalo eh. Bantakin mo, Marcos resign. Kakasuhan nyo, ibisigahan nyo. Usang galang buhay yan. O yan, nakahanap buhay na katapat. Sir, kayo na pong bahala, Atty. Topacio dito kay kay ulalong John Vic Remulla na to Yan yung mga kasamahan mo. Oh, sige. Oh,
Well, anyway. Tinatako tayo. Okay, ito naman. Ito, dito ka magtataka. Yung kapatid naman niya, Kingkoy din. Oh, si Ombudsman. Kung sino yung nagturo sa mga gumawa ng anomalya, yung painuna. Ang tagal-tagal nang may mga nagtuturo kay Martin Romualdez. Kung sino-sino mga congressman, di ba? Opo. Oo. Di ba ang daming congressman, tinuro ni Diskaya, tinuro ng mga district engineer, tinuro ni Gutesa. Ang dami. Sinong kinasuhan? Si Saldico. Kailan lang lumabas? November 14 lang, may kaso na agad. Yung mga iba, wala pang kaso. Oh, Kengkoy. Diyan yung makikita, walang mangyayari dyan. Huwag na kayong umasa dyan. Huwag nyo nang bantayan yan. Ang ombudsman, wala na yan. It is a severely damaged institution. Wala na yan. Huwag nyo nakasahan yan. Pero bago sasabihin, eto nakakatawa kay Remulla. Boying kasi dalawang Remulyang Kengkoy na yan eh. Minsan magkakamali ka eh. Pwede na lang natin sabihin yung mas gwapong Kengkoy at saka yung hindi kagwapuhang Kengkoy. Lakas bang asat talaga. Pero attorney, no? Teka muna, tapusin ko lang. Sige po. Yun daw, sinabi ni Saldico sa kanyang video, hindi daw niya pwedeng imbestigahan kasi hindi daw under oath at may proseso daw siya. Naglabas pa ng statement gina-justify yung kanyang kapuitan. Anak ng teteng, nasa ilalim ng saligang batas at nasa ilalim ng Ombudsman Act of 1988, kahit anonymous complaint, anonymous, Pwede. walang pangalan. Oh. Susulat ako sa Ombudsman, Ginoong Ombudsman, ako ay si X. May nalalaman akong anomalya dito sa lalawigan ng Y. Ito ang mga detalye. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pwede na po yung basihan ng pag-imbestiga ng Ombudsman. Basta may detalye. Minsan nga sabihin mo lang, si Gobernador ay may bagong sasakyan. Ito ang plate number. Etong halaga nito ay lampas-lampas sa kanyang lehitimong sweldo o kita bilang gobernador. Opo. Imbestigahan nyo. Pwede na po yun. Basta may detalye. Eto, hindi anonymous. Alam mo yung source. Therefore, mabavalidate mo kung may alam o hindi yung source. Si Saldico, dating chairman ng Appropriations Committee. Appropriations. Gumagawa ng budget. Anong kanyang isiniwalat kung paano inutusan di umano ng Pangulo na maglagay ng 100 billion sa budget. Okay. Yes. Siya ay kilalang tao ni Martin Romualdez. Dinitalye niya. Meron siyang parang spreadsheet. Oh, di ba? Opo. Oh, ayan na. Ayan ang detalye. Oh. Ayan ang detalye. Eh bakit hindi mo pwedeng imbestigahan? Ngayon ka mag-iinarte na kailangan sworn statement. Actually, pwede yan eh. May nagtanong na sa akin yan eh. Pwede ho ba yung gamitin? Pwede bang iswerto nang siya hindi pupunta sa embassy natin? Pwede po. Bayad Kung so. yung kinalalagyan niyang bansa ay signatory yung pamahalaan noon sa Apostille Convention sa Hague, pwede siyang magpanotaryo roon sa lokal na notaryo. Halimbawa, Spain. Notaryo ng Spain. Ang notarial law ng Spain ay similar sa atin. Okay. Pagkatapos, ipapa-certify niya yon doon sa proper agency ng Spain. Kung sa America, State Department, kung kailangan namin ng apostille sa Amerika. Opo. May mga kaso kami, yung mga judicial confirmation of foreign divorce, State Department ng particular state, halimbawa, State of Nevada. Okay. May State Department ang Nevada. May kanya-kanyang ahensya yan na nag-certify. Papacertify niya roon, ang tawag doon ay apostilled document. Ayun. Pag pinadala mo yon dito sa Pilipinas, pwedeng tratuhin yon na as if dito ni notaryo sa Pilipinas. Pwede nang gamitin yon sa hukuman as
prima facie evidence of the contents thereof, because a notarized document under the law is entitled to full faith and credit on its face. Of course, may problema ka. To be fair, baka sabihin nyo, one-sided ako. Kung hindi ka mako-cross-examine, medyo mababa ang evidentiary value noon. Kung sa korte. Pero ang ombudsman, mas malawak ang kapangyarihan. Anonymous nga eh. Wala ngang pangalan, pwede ka mag-start ng investigation. Ikaw mismo, kahit walang nagre-reklamo, pwede ka mag-start ng investigation. Pag may nalaman kang anomalya, eto pa, may nagsusumbong na. Ngayon, bumanat naman tong si Ping Lacson. Si Ping, grabe ha. Paano kaya nila naaatim na ganyang kagarapal ang pagdepensa nila at pagkubli sa katotohanan? Paano nila naaatim? Banat si Ping. Di ba, unang-una, kaya sinasabi nila, kaya daw lumabas sa video si Saldico kasi hindi pinahintulutang mag-testify sa Senate Blue Ribbon Committee dahil daw hindi under oath. Double standard naman ang Senado kung ganon. Opo. Bakit nung mga investigasyon labang kay Pastor Kibuloy at kay Alice Guo, may mga testigo si Ontiveros na pinayagan nila mag-testify hindi under oath? May mga kulukoy dyan sinasabi, hindi naman si Ping yun. Hindi nga si Ping. May mga comprehension problems pala kayo eh. Mahina pala IQ nyo eh. Ang ibig kong sabihin, may president na sa Senado. Ba't wala ba si Ping sa Senado? Ginawa na ng Senado. In the past. Kaya nga president eh, in the past. Ginawa na, ba't ayaw nyong gawin ngayon? In other words, namimili. Namimili nga, unang-una, okay, sabihin na natin hindi under oath. Okay. Ang legislative inquiry, kung legislative inquiry lang, relax naman ang rules on evidence. Hindi ba naman kailangang maging evidence yan that is admissible in court kung hanggang doon lamang? Opo. Kung hanggang doon lamang. Kailangan lang, since ang gagawin mo naman, hindi ka naman NBI, hindi ka naman police, hindi ka naman investigator, hindi ka naman hukuman. Ang purpose mo lang is to gather facts to make good legislation. Yun lang. So, input pa rin yan. Bakit ayaw? Dahil ituturo si Martin, ituturo ang Pangulo. Halatang halata si Ping, grabe eh. Tandem yan eh. Yung dalawang yan parang Laurel and Hardy yan eh, si Senate President saka si Ping Lacson, kaya kinokopon na yung BRC, kaya tinanggal nila kay Marcoleta. Alam nyo, baliktad na talaga ang mundo ngayon eh, ang whistleblower yung kinasuhan, si Diskaya pinahihirapan, di ba? Si Marcoleta yung umaayos ng investigasyon dati, tinanggal, ngayon pinag-iinitan pa ng COMELEC. Halatang halata kayo mga bok. Legit naman no, mga kabayan. No? Legit naman talagang halatang halata na po. Ito pong gobyernong ito, sa pagtatakip kay Marcos at sa pang-uusig doon sa mga oposisyon na lumalaban dito sa pamahalaan na to. Napakatindi po. Yung mga dati pong oposisyon, mga piklawan, nagkampihan na po eh. Nakisani puwersa na po dyan sa mga tanso, sa mga loyalista, kahit yung mga NPA eh. Diba? Nakapanig na po diyan sa gobyernong Bangag. Nga po sinasabi na Torre Topacio, wala na yan. Tulad ng sinasabi ko rin po noon, yung ICI, wala na yan. Ombudsman, wala tayong masahan dyan. Hanggat nakaupo si Junior bilang Pangulo, hindi po makakasuhan si Romualdez at wala pong mangyayari dyan sa flood control na yan. Ang makakasuhan lang po dyan, yung mga hindi po nila kaalyado. Bakit? Gusto po nila, mamaya, pag-usapan po natin yun yung tungkol dyan sa yung mga senador, diba? Sila Villanueva, si Escudero, yan, kung bakit kakasuhan. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. At hanggang sa muli po, mga kabayan. At huwag nyo po makalimutang mag-hit ng like at subscribe button, At hanggang sa muli, paalam.